Gusto mo bang mag-umpisa ng sarili mong negosyo pero takot kang malugi? Gusto mo bang malaman kung ano ang mga hamon na pwede mong harapin kung paano rin malalampasan ito? Kung gusto niyo malaman, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Chick Positive. Thank you very much for joining this channel. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Maraming salamat din sa mga followers, sa mga bagong followers, sa subscribers po. If you haven't subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button at sama nyo na pariting yung all. Pag may mga bagong videos ay mapapanood nyo po kaagad. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ang pagsisimulang ng negosyo. Alam nyo ba, ang pag-start po ng negosyo ay hindi basta-basta. Kailangan po natin maging committed. At the same time, paglaanan po natin ng oras, hard work, effort, skills, passion, at marami pang iba. Sa pagnenegosyo rin, marami nagsasabi na talagang, okay, pag ikaw ay naging successful, ay talagang sitting pretty ka na lang. Totoo po yan. Pero, marami mo pang mga hamon at challenges. Sa video na ito, ang pag-uusapan po natin ay yung top 5 challenges na pwede nyo ma-encounter bilang isang nag-uumpisang negosyante. So, wag na natin patagalin. Let's go to challenge number 1. Challenge number 1 po is finding customers. Yan po pinakamahirap talaga para sa akin po. It may look simple but it's not easy. Hindi. Lalo na pag nagnenegosyo, di ba, pinag-uusapan nila. Alam mo ba ilang milyon ang Pilipino sa Pilipinas? 110 million. Kung makakuha ka lang kahit na let's say ng 1% o 1%, mabilis pag-usapan yan. Alam mo, pero sa totoo lang, it doesn't really happen that way. So, very important na kailangan po natin, no, ang prioritize po natin. Pag tayo po ay magbebenta, hanapin mo muna natin kung sino pa talaga ang target market natin. Pag-aralan muna natin kung ano po ang talagang gusto na offer ng mga target market ninyo at paano sila magbe-benefit. Ultimately, it's never only about the product. Right? If you have the best product in the world, but if the target market doesn't want to buy the product or doesn't fit to the category sa pricing, sa panlasa, hindi po talaga siya mag-work. It is important for us to create also messages, content, products, no, that can really ideally hit the target market. Again, it's all about the target market. Kung wala po tayong target market, friends, huwag kang mag-umpisa ng negosyo. Hindi yan about the product, hindi yan about the concept. It's all about the people who want to buy. That's number 1. Challenge number 2 po is this: hiring the right people. Yun po. Kausapin niyo po lahat ng mga negosyante. Sa mga negosyante naman nakakausap ko, ang pag-hire po ng mga tamang empleyado or isang malaking hamon talaga sa pag-start po ng tinatawag ng mga negosyo. Alam mo, lalo na sa pag-hire po ng mga tao, hindi lang po dapat skilled. Pero kailangan din po honest. Honest din po talaga. Kasi may mga iba honest pero hindi skilled. May mga iba skilled naman pero hindi naman honest. Yun ang problema. Alam mo, sa totoo lang, I've been always telling people, especially if it's a startup business, mas maganda na ikaw talaga ang magbantay, ikaw talagang mag-umpisa, ikaw talagang gumawa ng sistema at proseso. Do not hire just other people and leave the business to other people. Bakit po? If you hire people and allow other people to run it for you without a system, without a check and balance, listen to me, after 6 months, iba na may-ari. Maniwala ka, makukupitan ka. It's because, lalo na kung may hawak silang cash, because the prone for them to use the money, temptation for them to misuse the money, maaring malaki po yan. Kaya nga po, very important po, na one of the most important thing that you should also consider in starting a business is to hire the right people po. Kaya naman, pagdating po sa proseso pag-hire, you have to be clear about the goals, yung expectations mo, yung skills na kailangan ng trabahante. Doon mo rin makikita kung talagang magmamatch din po yung hindi lang yung sa skills, kundi yung working style with also the owner. That's the second challenge, ang pag-hire po ng tao. Third challenge po in starting a small business po is what? Spreading awareness and making connections. Mahirap po talaga yung mag-promote at mag-market. When you say marketing, it's creating awareness. At the same time, yung networking po ay kailangan po talaga in order for you to create and attract customers, kailangan you should start with a few customers. And then you must have what we call, lalo sa panahon ngayon, kailangan po na may support talaga ng mga social media influencers, ng mga friends mo na magre-repost, magre-reshare din po ng iyong produkto at ng services. Hindi lang patay, ikaw. Kasi kung ikaw lang, syempre, feeling ng tao, syempre gusto mo lang makabenta. Pero pag meron tayong tinatawag na, listen, word of mouth advertising, yung mismo yung mga tao na nagkukwento, uy, itry mo itong produkto niya, napakaganda. Uy, try mo itong food niya, napakasarap talaga. Uy, itry mo itong product niya, napaka-effective talaga. If you have what we call as social media tools, using like for example, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
or ito po ay may word of mouth advertising or traction, makakatulong po ito sa pagpropromote ng inyong business. Importante po, very important na kailangan po that we should maintain also our interaction with our existing customers. Take good care of your customers para po tayo lumago sa negosyo. The fourth challenge po ng mga startup po, lalo na ngayon sa panahon ng online po, is what we call as competition. Hindi po maiiwasan na talagang dumadami na rin po ang competition. Ngayon, lahat ng mga offline na business nasa online na, ang sikip na rin po, sumisikip na rin po yung online na negosyo. Di ba, kanya-kanyang business, kanya-kanya na competition. Pero sa totoo lang, kung makikita mo, pare-pareho lang naman produkto. Kaya kailangan maging aware ka rin kung sino-sino ang mga competitors, especially the ones that are already established and successful. Bakit po? Kasi mas malaki na po kumpanya nila. Aside from that, mas malaki na rin po yung puhunan nila, mas malaki na po yung reach nila, mas malakas na rin po yung brand nila. So if you do your research well, alam mo ang kagandahan yan, kahit na malaki po sila, pwede ka rin makapasok. In other words, may tinatawag na strength mga malalaki, may weakness din. Ang weakness sa mga malalaking company at organization, mabagal sila mag-decide, mabagal sila mag-switch na kanilang marketing campaign. Pero the good news about mga small entrepreneurs, you can easily switch. You can easily navigate, you can easily transition, you can easily change yung mga promos mo in order to beat them. Kaya pwede kayong kumuha rin ng mga magagandang ideas din sa kanila. At syempre naman, kung kukuha naman kayo ng magagandang ideas sa inyong mga competition, listen, huwag nyo naman gayahin. Letter to letter, di ba? Ika nga be unique also. Then from there, you can think also of your unique style, unique way on how to stand out na hindi maging katulad po nila. Okay, again, ano po yung 4 challenges na ma-encounter nyo? Una, yung paghahanap po ng customer. Pangalawa po, yung hiring the right people. Number 3 po, yung spreading awareness in terms of marketing and creating connections. And number 4 po, yung competition. And last but not the least, okay, yung pong pinakamalaking challenge para sa akin, no? In terms of starting a business. But before we do that, don't forget to like this video. I-like nyo lang tong video na ito. I'm sure that you are learning so that everybody can share also this video to other people. Pag nila-like nyo, tumataas mo yung ranking po natin sa YouTube. And last but not the least po is what we call as cash flow. Ang cash flow po, ang huling challenge po ng lalo ng mga nag-uumpisang negosyo. Minsan, nabubuhos na po nila sa kanilang CAPEX and OPEX. Ang ibig sabihin ng CAPEX, capital expenditure, OPEX, operational expense. Nabuhos na doon, pero ang problema, wala pang benta. So, pag wala pang benta, wala pang pumapasok na kita. So, ano po nangyayari? Wala na talagang pambayad din ng upa, pambayad ng kuryente. So, kailangan po na mangutang na. Diba? Wala na pong cash flow. Likewise po, ang nangyari po ngayon sa COVID, marami pong mga companies and organization, ano po nangyari? Ginamit na po yung cash flow nila sa pambayad po ng kanilang mga tauhan, kanilang mga expenses. Tapos, ang nangyari po, wala ng cash flow, bagong cash flow na pumapasok kasi wala pang ang benta dahil sarado pa sila. Kaso lang, may mga obligation na po sila sa mga suppliers po nila na inutangan nila ng 30 days, 60 days, at 90 days na kinumit po nila na kailangan nila magbayad. Kaya very important, yan po yung nagkakaroon po na tinatawag na chain reaction. Kaya kailangan po, may suggestion, lalo na kung nag-start up po kayo, kailangan meron kayong sufficient cash flow na na ipondo. Lalo na kung kayo nag-start up po kayo ng negosyo. Kunyari, ang operational expense nyo at least 20,000 pesos per month to cover for everything. You must have at least 6 months. Everybody says 6 months. 6 months of 20,000 pesos, no, extra cash flow. Bakit po? Just in case na walang perang pupasok, wala pa ring benta, 6 months buhay pa kayo. Nako, kung kayo tinodo nyo na lahat sa CAPEX and OPEX nyo, tapos wala kayong cash flow, ano po mangyayari? Ang cash flow nyo lang po ay pang 1 month. Ano mangyayari on the second month? Magsasara ka na kasi wala ka na operational expense or tinatawag na cash flow. So guys, very important po para maiwasan po natin ang kakulangan ng cash flow. Kailangan po natin, number 1, again, mag-reserve. Number 2, kailangan din natin alam na hawakan din po ang ating pera, no, sa pagmamanage ng pera sa cash flow. Tatandaan nyo po, ang benta ay hindi kita. Ulitin ko, ang benta ay hindi kita. Ang benta po ay may puhunan. Ang benta po ay magbabayad pa rin ng upa lahat. Ang kita lang po ay kakaunti. So you can use your income but you cannot use your cash flow or benta. Guys, bilang isang isang aspiring entrepreneur, I would like to encourage you that you have to realize that there are a lot of challenges. Hindi ka magiging experience sa pagnenegosyo mo at hindi lalaki ang negosyo mo kung hindi mo alam itong mga challenge. Thank you very much for joining in this short session of the top 5 challenges ng mga small negosyante or small businesses. If you like this video, please also like and share this video with other people. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink Positive.
Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.